Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng LGS, Let's Go Spiritual. Ang ating pong sermon na dinaanan for the last 5 weeks at tayo po ay ika-anim na linggo na ngayon ng ating pong pagtalakay sa Let's Go Spiritual. Nothing happens when you complain. Tinalakay na po natin ang reklamo, reveals ano talaga ang nasa puso mo. Ang presyo ng puro reklamo, bakit ka naiiwan? Walang nangyayari sa reklamo, kilos ang kailangan. Baguhin ang isip, babaguhin ang buhay. From reklamo to calling, gamitin ang inis mo. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang disiplina, hindi drama laban sa reklamo. Alright? Sa pagpapatuloy po natin ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright? Tayo po ay dumulog sa panalangin at patuloy po tayong nananalangin para sa bansa. Ano po? At yan din naman ang pananalangin natin sa ating simbahan at sa ating pamilya, ganun din sa ating mga sarili. Samahan ninyo akong manalangin para sa bansa. Panalangin ng katarungan, panalangin na ating mga kababayan ay lumuhod at patuloy na dumalangin sa Diyos na siya ay hilingin natin na makialam sa affair ng ating bansa. Tanging Diyos lang ang pwedeng makagagawa nito sa pagbabago. Na kahit tayo magrebelde o magmura o anuman ang ating mga komentaryo, reklamo ito at wala itong mangyayari. Subalit, sa pananalangin, meron tayong magagawa na pagbabago. Kaya prayer is the answer. Okay, let us pray. Dakila naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa gabing ito. Dumadalangin, Panginoon, sa kapakanan ng aming bansa. Kawaan mo po ang aming mga namumuno at bigyan mo sila ng karunungan. Aming dinadalangin ang katarungan, O Diyos, ay pairalin mo sa aming bansa. Aming dalangin ng aming mga kababayan, Panginoon, ay magkaroon ng puso na tumatawag sa iyo at humiling, Panginoon, na pakialaman mo ang aming bansa. At naway kumilos ka sa pagbabago, Panginoon. Alam namin na ito lamang ang maaari naming magawa upang kami ay magkaroon ng ambag sa anumang direksyon na pupuntahan ng aming bansa. Nakikita namin ang mga discontentment, ang kawalang katarungan, ang magulong pamamahala, ganon din naman ang sarswela sa Senado, sa Kongreso, at lahat ng mga departamento sa aming pamunuan. Aming dalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yamang ikaw po ang nakakaalam at may kapangyarihan
sa aming bansa. Aming idinadalangin, O Diyos, ang pagkilos mo na ikaw po, Panginoon, ang naglalagay, ikaw rin po ang mag-aalis. Kaya kami po ay naniniwala na ang mga taong iniupo mo at iniluklok, kung sila man ay hindi naging tapat sa iyo, ikaw rin ang mag-aalis sa kanila sa takdang panahon. Ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy mo kami, O Diyos, na bigyan pa ng katatagan. Ang aming spiritual resiliency, O Diyos, ay makita sa panahong ito ng kahirapan. Kaya, Panginoon, aming dalangin sa iyo, Diyos, ang lahat po, mula sa pamunuan ng presidente hanggang sa barangay captain, at mula po doon sa mga negosyo na namamayagpag, na kinokontrol ng mga oligarko, aming dalangin, Panginoon, ang iyo pong pagkilos. Wala kami magagawa, Panginoon, kung ang biyaya mo ay wala sa amin. Ang aming pag-asa ay nasa iyong mga kamay. Kaya, Ama naming Diyos, kaawaan mo po ang aming bansa at ang mga henerasyong susunod ay aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na mabuksan ang isipan sa katotohanan, O Diyos, na kami, Panginoon, ay nasa panahon ng matinding pagdadalamhati sa lipunan dahil sa korupsyon. Aming dalangin, Panginoon, ang pakikialam mo. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin, kasama na pong hiniling namin ang aming mga miyembro, mga tagapakinig, na ikaw po ang tutugon sa kanilang mga dalangin. Kaawaan mo po ang bawat isa na naway kahabagan mo, Panginoon. At sa panahong ito, katulad ng pangako mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan, ang biyaya mo ay laging sapat. Ang biyaya mo ay naroon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright? Sa pagpapatuloy po ng ating serye, ang ating pong paksa ay disiplina higit sa emosyon. Ang tunay pong spiritual maturity ay nakikita sa self-control. At yan po ay nasa unang Korinto chapter 9 verse 27. Si Pablo po ang nagwika nito bilang pinaka-highlight nito pong ating talata na tatalakayin ngayong gabi. Pinipigil ko ang aking ano daw, katayuan o sarili at ginagawa kong alipin. Alright? Balikan po natin yung pinaka-main na passage po natin na 3 talata. Okay? Sabi dito ni Pablo sa 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Makikita po natin dito na si Pablo ay gumamit po ng tinatawag nating metapora o metaphor ng isang atleta na kung paano ang mga atleta nung unang panahon ng mga panahon ng Griego ay meron silang mga tinatawag na oval stadium at bago sila sumabak sa anumang paligsahan, ang pagsasanay ay talagang napakasidhi. At ang layunin nito ay hindi lamang para makasali kundi para manalo. Yun ang aim. Ngayon ay ginamit niya ito bilang paghahambing sa atin din namang disiplina espiritual sa ating mga sarili. Kung tayo ay merong disiplina, katulad ng mga atleta, ay malaki ang tsansa na tayo magtagumpay. Lahat po ng mga atleta ay dumadaan sa matigding tinatawag nating rigorous training
bago sila sumabak sa isang paligsahan. At mayroon siguro kayong mga kilala na mga atleta, si Pacquiao, si Yulo, yung sa gymnastic, si ito pong sa tennis player, may mga training po 'yan. Kaya yung resulta na makikita natin ay dahil sa masidhi na pagsasanay. Pero ito po ay patungkol sa self-discipline ng espiritual na ating pamumuhay. Kung paano inihambing ni Pablo ng atleta, ito ay yung reward ay nawawala din. Pero yung reward ng espiritual, mananatili ito magpakailanman. Alright? I-analyze po natin talata, bakit inihahalin tulad ni Pablo ang buhay Kristiyano sa isang manlalarong nagsasanay. Inihalin tulad niya ito upang ipakita na ang isang Kristiyano ay kailangan magkaroon ng disiplina, pagtitiis, at pagpipigil sa sarili. Tulad ng atleta na nagsasakripisyo para sa gantimpala. Ang mananampalataya naman ay nagsisikap para sa gantimpalang walang hanggan. So magkaiba po yung pansamantala at pangwalang hanggan. Kaya ang ating pong takbuhin sa buhay na ito ay yung paglalayo na tayo po ay magkaroon ng gantimpala sa walang hanggan. Ikalawa, ano daw po ang ibig sabihin nang hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin? Ipinapakita nito na si Pablo ay may malinaw na layunin at direksyon sa kanyang buhay at ministeryo. Hindi siya gumagawa ng walang saysay na pagsisikap kundi nakatuon sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Alright? Ikatlo, bakit daw sinabi ni Pablo na sinasanay ko at sinusupil ko ang aking katawan? Ang ibig sabihin nito ay pinipigil niya ang kanyang sarili laban sa tukso at makamundong pagnanasa upang manatiling tapat sa Diyos. Ginagawa niya ito upang hindi siya mawalan ng karapatang magpatuloy matapos mangaral sa iba. Kasi merong disqualification eh. Dahil katulad ng kanyang inihahalimbawa, kung ang isang atleta ay nag-violate ng rules, so madi-disqualified siya at malamang matalo siya. Sa espiritual na aspeto ng buhay, maaring tayo ay nagke-claim o nangangaral sa iba, pero hindi naman natin ipinamumuhay. Ito ay isang malaking katanungan kung tayo po ay magiging kwalipikado sa gantimpala para sa buhay na wala hanggan. Alright? So gano'n pa man, ang ating pong paksa, disiplina higit sa emosyon. Okay? Lahat tayo ay merong emosyon, tama po ba? Nasasaktan tayo, naiinis, natatakot, napapagod, nawawalan ng gana. Pero ang tanong, sino ang nasusunod? Ang emosyon mo o ang espiritu ng Diyos? Maraming Kristiyano ang gustong lumago spiritually, pero namumuhay base lang sa feelings. Kapag ganado, nagpe-pray. Kapag inspired, nagsisimba. Kapag masaya, mabait. Kapag hurt, nagwawala. Kapag offended, umaalis sa ministry. Mga kaibigan at mga kapatid. Pero sa spiritual maturity ay hindi nasusukat sa taas ng emosyon kundi sa lalim ng disiplina. Amen po. Ngayon, ano ba yung dapat nating maintindihan? Right? Ano yung dapat mong maintindihan sa disiplina para sa iyong sarili?
Alright? Ano ba yung dapat mong maintindihan pagdating sa iyong emosyon? Kasi kalimitan, makikita natin yung inspired, siyempre talagang nagbabaga yan para maglingkod. Pero kapag yan ay nasaktan, iba na yung damdamin na lalabas sa kanya. Okay? Kaya ito po ay nais nating ihatid sa inyo, ano po, na ang ating mga desisyon ay hindi base sa ating nararamdaman. Nakuha niyo po, kundi sa ating spiritual condition. Yung tinatawag nating spiritual discipline. Kasi kung may spiritual discipline ka, araw-araw na yan na ikaw ay nagbabasa ng Bible, nananalangin, alright? Sumisimba, at gumagawa ng mabubuting bagay. Yan ay given na po yan. At ikaw ay hindi control ng iyong nararamdaman, kundi ng iyong naiintindihan. Okay? Now, number one, anong dapat mong maintindihan? Okay? Ang emosyon ay mabuting alipin, pero masamang Panginoon. Alright? Mabuti pong alipin yan, pero masamang Panginoon. Sabi ni Pablo, pinipigil ko ang aking katawan. Ayan. Ito po yung statement ni Pablo eh. Ibig sabihin si Pablo, katulad din natin, meron din pagnanasa sa katawan niya na gawin ang isang bagay. Pero, pinipigil niya. Okay? Siya po ay hindi nagpapadala sa emosyon, hindi niya hinahayaan ang laman ang magdala ng kanyang buhay. Alright? Mga kapatid, hindi kasalanan ang makaramdam ng emosyon kahit si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ay nalungkot nang mamatay si Lazaro at siya rin ay umiyak at naggalit din nung siya nasa templo nang makita niya yung mga hindi magagandang bagay na nagaganap sa templo ng Jerusalem. Emosyon po yan. Nagre-react siya. Pero hindi siya naging alipin ng emosyon. Okay? Mga kapatid, hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangan mong paniwalaan. Kasi yung feeling natin lagi, palagay ko ganito, ganito. Ayun, feeling yan eh. So hindi lahat ng nararamdaman dapat mong paniwalaan. At hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan mong sabihin. Halimbawa, nagagalit ka, gusto mong itama, ay sinabi mo yung gusto mong sabihin. So dapat dito talaga may pagpipigil. Pero reaction po natin bilang tao, hindi natin kaya pigilin. Pero si Pablo, pinipigil niya. Emosyon po yan eh. Alright? Minsan sinasabi natin, ganito lang talaga ako. Emotional akong tao. Nasasaktan kasi ako kaya nagawa ko. Imagine mo 'yan ano, yung silakbo ng galit mo. Halimbawa, yung selos na lang, ay hindi mo muna inalam. Nagselos ka and then, sa paghihinala mo, dahil sa selos mo, nakapatay ka pa. Ayun po ang hindi po mapigil na emosyon. Yung iba naman, sa kanilang hindi pagkaunawa, na feeling nila na sila'y, pinabayaan, umalis, lumayas. Emosyon 'yan. Dapat gagamitin natin din yung ating isip at tayo nagtatanong. Bine-verify natin kung totoo ba talaga o hindi. Okay? So, mabuting alipin ang emosyon pero masama ito pagka itong naging Panginoon mo. Umaasa ka na lamang do'n sa nararamdaman mo. Parang yung naramdaman mo na ikaw ay hindi ka tinutulungan, kaya umalis ka, nagsarili ka. Okay? Feeling mo na kinakawawa ka, feeling mo na wala na nagmamahal sa'yo,
Kaya minarapat mo na magsarili ka. Eh, do'n sa ginawa mong desisyon na 'yun mas lalo kang napahamak kasi feeling mo lang 'yan. Naintindihan po mga kapatid, okey? So maganda po yung meron tayong, ah, pagpipigil sa ating sarili, okey? Ito nga yung sinasabi natin kanina, ganito lang talaga ako, eh, emotional akong tao, nasasaktan kasi ako kaya nagawa ko. Pero ang totoo hindi excuse ang emosyon para makasakit ng tao, okey? Nagmura ka, di siyempre nasaktan yung isang tao. O kaya naman ay, meron kang, sinabi na hindi niya nagustuhan kasi nga meron kang, ah, impression na gano'n siya pero hindi pa nabe-verify, okey? Mga kapatid, maganda po yung nag-iisip tayo bago tayo nagde-decide. Hindi dahil sa nararamdaman natin yung tinatawag nating kutob, delikado 'yan, eh. Kasi kutob mo lang pero hindi naman pala, okey? Mga kapatid, ang mature believer o tinatawag nating mature na o matanda na, ay marunong mag-pause bago mag-react. Kumbaga, teka muna, tigil muna siya bago siya mag-react. Hindi basta-basta siya nagre-react. Kaya makikita po niyo yung mga taong mabilis mag-react na hindi kumpleto ang data, hindi kumpleto ang information, nag-decide agad. Maraming nangyayari ito kahit sa, mag-asawa, sa isang pamilya, magkakapatid, sa simbahan gano'n din. Yung mga umaalis ng simbahan kasi feeling nila pinabayaan sila, alright? So, emosyon po 'yan. Tandaan niyo mga kapatid, ang function ng church ay to nurture you spiritually. Kumbaga'y, ikaw ay turuan na matuto talaga ng pagkakilala. Hindi po DSWD ang simbahan, alright? Hindi rin po ito, um, legal, advisor, ano po, ang church ay spiritual nourishment, okey? Ito po ang nangangalaga sa iyo espiritual. Kaya kung i-expect mo sa simbahan na lahat ng tulong ay ibigay sa iyo, ay nagkakamali ka ngayon. Kasi ang church ay organism, ito ay spiritual body of Christ na turuan ang mga mananampalataya na magkaroon ng spiritual discipline na mas lalo silang mapalapit sa Diyos at umasa sa Diyos. Naintindihan niyo po? Yun po yung mature. Eh, kung ikaw ay nagde-decide kasi may mga tao talaga na, immature. Sabihin hindi pa talaga nila naintindihan. Na akala nila sa simbahan ay isang DSWD o isang institusyon na kapag humingi sila ng tulong ibibigay lahat. Hindi po gano'n. Tayo po ay isang institusyon o simbahan na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos at ang Diyos pa rin ang ating provider. Kung gagamit man siya ng tao, siguro yung mga nakakaalwan, puwede silang gamitin ng Diyos para makatulong. Pero kung titingnan po natin ang simbahan na gawin itong parang, kumbaga nga, eh, DSWD, eh, hindi po gano'n ang nature nito. Tinuturuan po tayo sa simbahan na mas makilala natin ang Diyos para makakilos tayo ng nararapat. Dahil merong mga organisasyon na talagang i-dinesign para doon tayo lumapit. Naintindihan niyo po, okey? Maraming nangyayaring issue sa mga simbahan, nagkakawatak-watak. Kasi nga, ang ine-expect nila sa simbahan ay
ito ay tumulong ng tumulong, hindi po depende sa itinutulong nito at kakayahan nito. Kaya wag po kayong magtatampo. Yung inisip nyo, feeling mo lang na hindi ka natulungan. Hindi po maganda yan. Alright? Kasi ang Diyos ay pwedeng magbigay ng tao na pwedeng tumulong sa'yo. Kaya yung emosyon po, 'pag hindi mo siya kayang kontrol, ikaw ang magiging alipin niyan. Yan ang magpapahamak sa'yo. Alright? Kaya dapat i-control po natin kung paano 'to magre-react sa mga panahon na ikaw ay masaya, ikaw ay, nalulungkot, ikaw ay, nasisiyahan, excited. So, you know how to control it. Alright? Now, ikalawa, ano yung dapat nating maintindihan? Ang disiplina po ay nagdadala sa tao sa tagumpay. Okay? Yung illustration kanina, yung athlete, ano po, yung atleta. Isipin mo na ang isang atleta, gigising po ng maaga yan, magte-training kahit pagod, iiwas sa unhealthy food, paulit-ulit na ensayo kahit masakit na ang katawan. Yan po ang tinatawag nating discipline. Okay? Bakit? Dahil may goal siya eh. Hindi siya umaasa sa motivation lang, umaasa siya sa disiplina. So, ano po yung spiritual application sa atin dito? Gano'n din ano po, sa isang Kristiyano, yung Christian life, hindi po araw-araw ay inspired. Hindi araw-araw ay inspired ka magbasa ng Bible. Ako nga minsan talagang hindi rin nakakapagbasa ng Bible pero, ah, dapat gawin talaga 'yan, disiplina 'yan. So, merong mood kasi wala kang gana pero nag-pray ka naman. Pero nagbasa ka naman sa iyong, laptop, sa iyong cellphone. So ngayon, titingnan po natin ano, yung, ganitong uri ng kondisyon natin. Hindi araw-araw ganado kang manalangin, right? Pero yung pong mga disiplinado, araw-araw po talaga nagpe-pray yan. Araw-araw nagbabasa ng Bible yan, okay? Pero ginagawa mo pa rin dahil alam mong ito ay nagpapalakas ng spiritual life mo. Kumbaga, kahit hindi ka ganadong magbasa, talagang ako minsan nangyayari yan. Parang ayaw ko talaga magbasa. Pero I try it na magbasa pa rin kasi kailangan ko, eh. Spiritual discipline 'yan. Kailangan ko mag-aral. Hindi puwedeng hindi ako mag-aaral tsaka hindi rin ako puwedeng hindi magsulat. Discipline po 'yan. Kasi 'pag hindi ko ginawa ito, mawawala ako sa line, sa linya at matatalo ako sa labanan. Kasi ang ating labanan ay spiritual battle at ang ating laban ay araw-araw. Mga kapatid, maturity is this, ito po yung maturity. Lord, kahit wala akong gana, susunod pa rin ako. Wala ka bang ganang sumimba? Wala ka bang ganang makinig ng salita ng Diyos? Wala ka bang gana na mag-share, umattend ng Bible study? Kasi masama ang pakiramdam mo. Pero ito lang po yung maturity na binabanggit natin. Kahit wala kang gana, susunod pa rin ako. Naintindihan niyo po? Eh pagka lagi kang walang gana, wala tayong aasahan diyan. Pagka wala kang ganang kumain, ano kaya sa palagay mo yung walang ganang kumain? Halos araw-araw wala kang ganang kumain, may mangangayayat ka niyan. Baka ni isang baso ay hindi mo mabuhat kasi wala kang gana, eh.
So, ano bang ibig sabihin natin? Sumulat pa rin tayo sa Panginoon, magbasa pa rin tayo ng Bible, manalangin pa rin tayo, sumimba pa rin tayo, gumawa pa rin tayo ng mabuti, tayo ng mga gawain, kasi po 'yan ang discipline, spiritual discipline 'yan, eh. 'Wag mong sasabihin na tsaka na lang pastor, ay yung kaka-tsaka mo na lang, para pong ano 'yan, eh, sabi ko nga po sa inyo, ano po 'yan, parang, anay 'yan, unti-unting nilalamon ka, na makita mo wala ka na palang laman, bulok ka na. Kasi nga wala kang disiplina. Kaya 'pag wala kang disiplina, ano sa palagay mo, kakayanin mo ang laban, right? Eh, yan si Pacquiao bago makipagsuntukan niyan, grabe ang disiplina sa training niyan. Kaya 'pag dumating na dun sa entablado halos ano na lang siya, naglalaro na lang. So, sa ating buhay espiritual, right, hindi puwedeng wala kang gana. Kahit masakit ang katawan mo, kahit sabihin mong ganito, kung gusto mong magtagumpay, susunod ka pa rin. Amen? Okey, ikatlo, ang taong may disiplina ay hindi basta-basta natitinag. Kapag emosyon ang leader ng buhay mo, pakinggan niyo mabuti ha, kapag emosyon ang leader ng buhay mo, mabilis kang sumuko, mabilis ma-offend, mabilis mawalan ng faith, mabilis bumitaw sa relasyon. Pero kapag discipline ang pinairal mo, faithful ka kahit mahirap, consistent ka kahit tahimik ang season, nagpapatuloy ka kahit walang applause. Alright, Galatians 5:22, 23. Alright, in the fruit of the Spirit. Ang bunga ng Espiritu yan, no? Pag-ibig, pagtitiyaga, dami niyan. Okay? Kasi nga may disiplina. Isa sa bunga ng Espiritu ay self-control. Hindi lang prayerful ang spiritual, kundi self-control din. Alright, mga kapatid? Hindi lang prayerful ang spiritual, kundi self-control din. Ikaapat, practical ways to train your spirit. Okay? Kung merong athlete na nagtitrain ng kanilang body, tayo din ay merong tinatawag na spiritual training. Simulan ang ano po, ito, ating practical training, ano po, paano natin simulan? Daily, okay? Daily declaration. Simulan ng araw sa salita ng Diyos, hindi sa emosyon. Kaya nga po yung pagbabasa ng Bible, lagi kong idinidiin yan, magbasa kayo ng Bible. Kasi naroon nangungusap ang Diyos eh. Okay? Halimbawa, hindi ako pangungunahan ng galit. May peace ako kay Kristo. Kaya kaya kong magpatawad. Hindi ako alipin ng fear. God is in control. Kapag paulit-ulit mong dinideclare ang truth ng Diyos, unti-unting lumalakas ang spirit mo kaysa emosyon mo. Alright? So, pag ang emosyon ang kumibabaw na sa'yo, minsan takot eh. Siyempre sa dami mo ng alalahanin, problema sa pera, problema sa kalusugan, paano na kaya, paano na, problema sa mga anak, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos. Pero kung dinideclare mo sa sarili mo dahil sa salita ng Diyos sa pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Grabe po yan. And I'm declaring that. Na kahit na ang daming suliranin, financially, emotionally, spiritually, ay ibang hindi pinipilit kundi talagang isinasaisip mo na itong bagay na 'to ay maliit, mas malaki ang Diyos. Kumbaga nga, kini mo yung kapangyarihan ng Panginoon na nasa iyo. Okay? So una po 'yan, yung daily declaration, ide-declare mo 'yan sa buhay mo, okay? Na hindi ka papangunahan ng galit.
Yung presensya ni Kristo nasa iyo. Pagka yun ang kini-claim mo, He is in your life, kasama mo siya, tagumpay ka. Ikalawa, gratitude journaling. Kapag may puro problemang tinitingnan mo, emotion mo ang lalakas. Kasi nag-focus ka dun sa problema eh. Problema mo marami kang utang na babayaran, problema mo yung karamdaman, problema mo yung matanda ka na, wala kang retirement fund, yung problema mo sa pamilya mo hanggang ngayon, 'di ba? So, lumalakas po yung emosyon na 'yan kapag dun ka nakatutok. Pero kapag sinanay mong magpasalamat, salamat sa Lord, nagbabago ang perspective. Lumalambot ang puso, lumalakas ang faith sa sarili mo. Lalong-lalo na sa salita ng Diyos, dun lalo kang kumakapit. Kasi yon hindi magsisinungaling, amen. Kung sa pananalangin ni Daniel, yung bibig ng layon tumikom, eh, at yung pananalangin ng kanyang tatlong kaibigan, kahit itinapon sila sa apoy, hindi sila nasunog. Naintindihan niyo po, okey? Ano yung ating practical challenge? Bago matulog, magsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Una, yung prayer answered. Sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Ako nagpapasalamat sa Lord kasi yung mga prayer na aking pinagpe-pray personal, talagang, sumasagot ang Lord on time. Kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit bayaran sa utang maaasahan mo ang Panginoon, eh, okey? Ikalawa, yung number one, ikalawa, one lesson from God today. Ano ba yung aral na natutunan mo mula sa Diyos ngayon? Kasi 'pag hindi mo ginagawa 'yan, ang tutok mo ngayon sa problema, masyado kang nagiging emosyonal. Kumbaga, masyado mong dinadamdam, "Ang laki ng problema ko, ganito." Halos tulala ka na, hindi ka na makapagsalita kasi masyado kang emosyonal pagdating sa problema. Eh, kung dinideclare mo 'yan, kina-cancel mo 'yan, pinagpapasalamat mo sa Lord. Kasi 'pag pinagpasalamat mo sa Diyos ang mga problema mo na meron ka, pinaniniwalaan mo ngayon ang Diyos ang tutulong sa'yo. Naintindihan niyo po? Alright? So, kaya bago ka matulog, isulat mo 'yan, yung mga sagot sa iyo ng Diyos sa panalangin mo, okey? At yung mga natutunan mo. Maliit man o malaki, malaking training ito sa ating puso. Kapag natuto kang magpasalamat kasi may mga taong walang pasasalamat, alright? Sa kanila stress 'yan. Kaya nakakaawa po yung mga taong ganyan. Walang appreciation dun sa ginagawa ng Diyos sa kanila. Ang kanilang tingin sa problema ay parusa. No, hindi po parusa ng Diyos 'yan. Pagsubok mo 'yan, tinuturuan ka ng Diyos na lalo pang kumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Sa halip na magtiwala ka sa sarili mo at mag-focus ka sa problema mo. May mga tao kasing hindi maka-move on kasi masyadong malalakit mabibigat ang problema nila. Mas malaki ba ang problema kaysa sa Diyos? Alright? Pagka gano'n ang sitwasyon ng isang tao, hindi talaga siya makakausad. Mamamatay siya sa problema niya. Magiging miserable ang buhay niya. Kaya nga kung si Kristo ang nasa buhay mo at siya ay nasa puso mo, yung presensya niya, nag-aalis ng iyong mga suliranin. Yan ang sikreto. Yan ang spiritual training. Yung natututo kang magpasalamat at kung ano ang natutunan mo ngayon sa araw na ito. Kaya tayo nabubuhay lang ngayon eh, hindi bukas eh. Yung problema mo bukas, bayaan mo lang siya. Darating din naman yan eh. Minamadali mo eh. Kasi hindi mo ma-enjoy ang buhay mo ngayon sa araw na 'to kapag nakatutok ka sa problema mo bukas.
Eh, kung ngayon ay nagpupuri ka sa Diyos at nagpapasalamat, mas prepared ang puso mo para bukas. Naintindihan niyo po? Pero dahil hindi ka nagpuri at nagpasalamat sa Diyos, hindi ka handa para bukas. Dahil unti-unti mong binubulok ang puso mo, ang isip mo. Kaya ano mangyayari sa'yo? Halos hindi ka na makausap. Para ka ng tulala. Kasi ang iniisip mo, ang laki ng problema ko. Bakit? Ikaw lang ba may problema? Lahat ng tao may problema, pero yung mga taong kayang dalhin nila ang problema, yan po yung mga taong masasaya. Kasi alam nila, nakasama nila ang Diyos sa kanilang problema. Amen po. Kaya ito mga kapatid, maliit man o malaki, malaking training ito sa puso. Yung pasalamat ka araw-araw. At tingnan mo kung anong natutunan mo sa mga problema na meron ka. Amen? Okay? Ika-5, si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng disiplina. Sa Garden of Gethsemane, sobrang bigat ng naramdaman ni Jesus. Ayaw ng laman niya ang mangyayari pero sinabi niya, hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod. Yan ang tunay na spiritual maturity. Ang pagsunod kahit mahirap emotionally. Mga kapatid, sabi ni Kristo, hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo masunod. Ngayon, ito ngayon ang tanong. Sa palagay mo kaya kalooban ng Diyos na meron kang suliranin ngayon na hinaharap? At paano mo siya titingnan? See? Ngayon, kung maalam kang magpasalamat at humihiling ka sa Diyos kung paano mo maintindihan ang problema mo na meron ka, ay pinalalakas mo ang spiritual na buhay mo. Disiplina po yan. Kaya hahayaan mo lang, kalooban ng Diyos mangyari yan. Ang purpose niyan ay para ikaw ay lumakas. Ang tawag natin diyan yung spiritual resiliency para ikaw ay tumatag, tumibay. Alright? So, mga kapatid, ang conclusion po natin, ang matatag na Kristiyano ay hindi laging emotional high, kundi iyong consistent. Yung papatuloy. Kaya lagi pong tinuturo sa inyo, magpatuloy lang. Kahit na anong nararamdaman mo, kahit na anong kondisyon mo. Kasi pag huminto ka, ang hirap po ng recovery niyan. Magsisimula ka na naman sa square one. Yung faithful, nagtatapat ka. Alright? Mahirap po yung tawag natin dito ay ningas kugon, ano? Alabao. Wala pong nararating yan. Yung maging faithful, may self-control, at marunong sumunod kahit hindi madali. Sa palagay niyo ba, madali po ang maging tapat? Madali ba na sa araw-araw ay magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos, sumimba pagkalinggo? Sa una lang mahirap yan, pero kapag yan naging habit mo na, hindi ka na kinakailangang utusan eh. Ikaw na kasi ang nagkukusa kasi alam mo, meron kang pakinabang dyan. Tingnan nyo yung mga huminto kung ano nangyari na. Kasi ang walang disiplina laging talo sa labanan. Kaya miserable ang buhay. Naintindihan niyo po? Kaya kung gusto mong magtagumpay, maging consistent ka, faithful, meron kang self-control at marunong sumunod kahit hindi madali. Pero yung mga huminto, walang disiplina, yan kumbaga, konting lakad lang hinahapo na yan eh. O kaya naman, yung matapik mo lang, umaaray na. Kasi nga mahina. Naintindihan niyo po? Pero kung ikaw,
naintindihan mo yung mga problema sa buhay na pinatatatag ka nito, kahit na ano pang dumating sa problema sa buhay mo, nakatayo ka pa rin, nagpapasalamat sa Diyos. At ang Diyos ay nalulugod sa mga ganoong mga sumusunod sa Kanya. Tandaan mo 'to, ang emosyon ay pabago-bago, pero ang disiplina ang nagdadala sa tao sa destiny ng Diyos. Right? Mga kapatid, ito po yung practical application po na reflection natin, na question natin, ano po. Anong emosyon ang madalas kumokontrol sa'yo? Yan ba'y galit? Saang area kakailangan magkaroon ng self-discipline? Sa pagkain ba? O ano ang isang spiritual habit na sisimulan mo ngayong linggo? Panalangin araw-araw? Ito po yung magandang disiplina na meron tayo, yung panalangin araw-araw. Na huwag mong kakaligtaan na hindi ka nakapanalangin. Kasi habang nananalangin ka, lumalapit ka sa Diyos at nagpapakumbaba. Kakaiba po ito dun sa panalangin ng mga religious group na kahit na nakaiistorbo sa kalsada, ginagawa pa nila dun sila nagpe-pray. Ang tawag diyan ay public disturbance. Kasi ang prayer, puwedeng gawin mo in private. Hindi mo kinakailangang ipangalandakan sa labas na ika'y napakarelyosong tao. Imagine mo 'no, yung magpe-pray ka dun sa kalsada, na kakaistorbo ka ng traffic. Ito ang ginagawa ng mga Muslim, mga Islam. Religious ritual 'yan na akala nila mas napapalapit sila sa Diyos. Tandaan niyo po, kapag ikaw ay nakakaistorbo at nakakaabala ng tao, kahit pa sinasabi mo 'yan para sa Diyos, hindi magagalak ang Diyos diyan, hindi matutuwa. Kasi dapat ang tao ay natutuwa sa iyong ginagawa at kabanalan. Amen po. Mga kapatid, may tamang lugar kung saan tayo mananalangin. Pero itong ginagawa nitong mga Muslim ngayon sa mundo, gusto nilang mag-dominate. Yan po'y political po yan, hindi po religious yan. Kasi yung talagang may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Right? So ito yung hamon natin ngayon, reflection nyo, no? Ano ba yung emosyon na kumukontrol sa'yo? Galit ba yan? Saang area ka kailangan magkaroon ng self-discipline? Pagkain? O ano yung spiritual discipline na gagawin mo? Maganda po to kapag ginawa nyo to araw-araw. Yung nagbabasa ka ng Bible, tapos ay nananalangin. At sa pagpe-pray mo, siyempre, humihingi ka sa Diyos na samahan ka. At ganoon din yung pagsamba, napakahalaga niyan. Okay? Tandaan natin na araw-araw tayong kumakain. Isipin mo na lamang kung sa isang beses ka lang kumakain sa isang linggo. Anong pakiramdam? Yung lamang isang beses kang hindi kumain sa isang araw, nagbibito-bituin na ang paningin mo, lalo pa kayong isang beses ka lang sa isang linggo, mamamatay ka niyan. Gano'n din sa spiritual na buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay kinakaligtaan mo lagi, gumagawa ka ng mga alibay na hindi ka makapakinig, hindi ka makapagbasa, hindi ka makasamba, okay? Winawasak mo ang sarili mo. Kaya 'pag dumating ang mga problema sa buhay, hindi mo kayang labanan. Ang mga tao, mga Kristiyano na matatag sa labanan ay yung mga ginulpi ng katakot-takot na problema pero nanindigan pa rin naniwala na kasama nila ang Diyos at hindi sila pababayaan. Yun ang mga may self-discipline, disiplinado. Kaya itong ating spiritual discipline na ginagawa, yung pagtuturo natin, mahirap po ito sa totoo lang. Pero dahil ito po ay habit na, disiplina ko na po ito. Imagine mo yung 3 times a week, meron tayong online. And then Sunday, online.
and then sometime in Saturday. So it takes preparation po yan. It takes discipline. Kaya pag nadisiplina ka, kahit na ano pang problema dumating sa iyo, ay nakangiti ka lang, relax ka lang, right? Kahit na ano pang dagok, mga problema na dumating sa buhay mo, kakayanin mo yan. Alright, so tayo po'y manalangin at hilingin natin sa Diyos, isama na po natin ating mga kaloob sa pananalangin po natin. Yung kayo'y napagpala, pwede po kayong magbigay ng inyong mga kaloob. Right? Let us pray. Panginoon, tulungan mo akong hindi mamuhay base lamang sa aking nararamdaman. Bigyan mo ako ng disiplina, self-control, at matatag na pananampalataya. Turuan mo akong sumunod kahit mahirap at magtiwala kahit hindi ko nararamdaman. Naway ang Espiritu mo ang manguna sa buhay ko, araw-araw. At amin ding dalangin, Panginoon, ang aming mga kaloob na ikaw po magpapala sa aming mga kapatid na magbibigay ng kanilang mga tithes and offering, na makita nila na ito ay bahagi ng disiplina, na mahirap pero susunod kami sa kalooban mo, Panginoon. Ikaw po ang magpapala sa bawat isa. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, sa ating pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin na ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka na at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi po sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa. At magkita-kita po tayo sa next Sunday sa ating pong face-to-face worship service sa Kasunduan Extension. 3 p.m. po ang ating pong service at after that, meron po tayong konting salusalo. Magdala po kayo ng kung anong mabibitbit nyo. Kasama na po rin natin gagawin ang ating mga orientation para sa ating mga scholars sa 2026-2027. So lahat po mga nasa abot ng tinig nito locally dito sa Commonwealth, okay? Dapat dumalo kayo. Okay? And then yung pong sinabit nyo na inyong mga application ay under ano pa yan for kumbaga under scrutiny at check po natin yung inyong mga grades kung kayo po ay talagang nag-aaral. Alright? Hindi po ito po ay dinesign para matulungan yung ating mga estudyante, mga pamilya. At meron pong mga nagbunga naman. Ano po, yung iba nagsikap mag-aral talaga. So yun po ang ating minomotivate sa kanila. Kaya sana ay makadalo kayo kasama na ang inyong mga guardian, ang inyong mga parents. Mahalaga po yan. Otherwise, may mga question po tayo dyan. Kaya mahalaga po na kayo ay nariyan on this coming Sunday. Alright? And then yung ating pong weekdays na online Bible study na devotion, tuloy-tuloy pa rin po yan. So God bless you po and see you then next Sunday, face to face.